Mr. Silent Channel. Please don't skip the ads. Kabanata 1151 siya ang aking ama. Si Mr. Feng ay isang matalinong tao. Sa katunayan, maraming butas ang sinabi ni Shu Taisho. Kung titingnan mong mabuti, tiyak na makikita mo ang mga bahid. Ngunit siya ay masyadong matanda, at si Feng Dayuanwei ay may 100% na tiwala kay Prefect Shu, kaya walang duda na siya ay naroon. Mukhang ibebenta ang restaurant na ito kahit payag o hindi. Naikuyom ni Mr. Feng ang kanyang mga kamao, ayaw pa ring gawin iyon. At sinabi ni Shu Taisho, sa labas ng korte, gaya ng kasabihan, ang mga nakakaalam sa kasalukuyang mga pangyayari ay mga bayani. Minsan, hindi ka maaaring kumilos ng basta-basta. Mukhang natalo ka, ngunit kung ikukumpara sa aktwal na intensyon ni Jingzi, paano ka hindi kumita? Ayon kay Prefect Shu, ang orihinal na intensyon ni Jingzi ay kunin ang Feng Family Restaurant nang hindi gumagastos ng kahit isang sentimo, ngunit kung ibebenta niya ito sa kanya ngayon, kumpara sa pagkuha niya ng restaurant ng walang bayad, kikita talaga siya ng 5,000 tael. Kung iniisip ito sa ganitong paraan, ito ay talagang isang tubo. Ang galing ng logic. Bueno, dahil sinabi na ni Prefect Shu, hanggat nakikita niya ang 5,000 tael ng pilak, pagkatapos ay ibenta ang restaurant na ito sa kanya. Pagkatapos sabihin ito, si Mr. Feng ay naupo ng walang magawa, at pagkatapos ay idinagdag, oh, siya nga pala, kailangan kong problemahin si Gobernador Shu sa paglilipat ng pera at ari-arian. Ayaw ko talagang makita ang ganoong uri ng mukha ng tao. Kung magkita sa labas sina Jingzi at Mr. Feng, hindi ba't pagtataksil iyon? Kaya't agad niyang inilabas ang natitirang 5,000 tala na pilak at lumapit kay Mr. Feng, Yuanwei, sa katunayan, nang pumunta si Jingzi sa akin kahapon, nagdesisyon ako ng walang pahintulot at pumayag muna ako kay Mr. Feng. Ang dahilan kung bakit ako nag-aalala ay ngayon ko lang sinabi na ito ang perang ibinigay niya sa akin, at sana ay mapatawad mo ako sa aking sariling mga desisyon. Si Ginoong Feng ay natigilan saglit. Marahil ay hindi niya inaasahan na muling makikita siya ni Gobernador Shu pagkatapos maayos ang usapin. Fake talk. Kahit alam ko ang totoong intensyon niya, medyo hindi pa rin ako komportable. Gayunpaman, para sa kapakanan ng pangkalahatang sitwasyon, ikinaway ni Mr. Feng ang kanyang kamay pagkatapos kunin ang 5,000 tala ng pilak, napakabait at masipag ni Prefect Shu. Lubos akong nagpapasalamat, kaya paano ko siya masisisi? Pagkatapos, sa isang, masaya at mapayapang, sa kapaligiran, hiniling ni Chief Feng kay Mrs. Feng na hanapin ang kasulatan ng bahay. Nang dumating si Shu, dinala niya ang opisyal na selyo. Siya ay lubusang naghanda at nagplanong direktang ibigay ang ari-arian. Sa oras na ito, may ingay sa labas ng pinto. Anong nangyayari? Nang pumasok si Gobernador Shu upang pag-usapan ang mga bagay-bagay ngayon lang, tinalikuran na ni Officer Feng ang kanyang mga tagapaglingkod. Sa oras na ito, sumigaw siya sa labas ng pinto at nakita ang isang kaparehong matandang katulong na nagtutulak ng pinto papasok. Bumalik sa master, ito ay ang young master. Ang young master ay bumalik. Bumalik. Saglit na natigilan si Mr. Feng, pagkatapos ay nakita niyang maaga pa, at agad na nagpakita ng malungkot na tingin, hindi pumunta si Mubay para kumain ng hapunan sa akin sa umaga. Sinabi niya na gusto niyang samantalahin ng magandang oras sa umaga para magbigkas ng mga tula. Bakit siya babalik mula sa labas? Lumalabas na bagamat romantiko si Feng Mubay sa labas, maganda ang ginawa niyang paglihim. Sa labas, napakatahimik niya dahil binayaran niya ang mga puta. Iilan lang ang nakakaalam tungkol sa kanyang pag-iibigan. Tungkol naman sa pamilya, ang mga katulong ay hindi nang ahas na magtsismisan, at dahil si Mrs. Feng mismo ay hindi malinis, natural na hindi siya nang ahas na sabihin kay Feng Dayuan ang kalagayan ni Feng Mubay, kaya hindi alam ni Feng Dayuan na wala si Feng Mubay sa gabi. Ang matandang alipin na ito ay ang kasambahay ng pamilya Feng, at siya rin ay napakatalino. Alam niya kung kaninong pamilyang Feng ang magiging pamilyang Feng na ito sa hinaharap, kaya hindi siya gaanong nagsasalita kapag weekdays, ngunit ngayon ay iba sa nakaraan, dahil nasaktan ang mukha ni Feng Mubay, at galit siyang naglalakad sa ganitong paraan. Tara na. Okay lang kung wala tayong sasabihin. Nag-alinlangan ang kasambahay, at ang iba ay nanatiling tahimik. Nagtaas ng kilay si Officer Feng, papasukin mo siya. Guro, narito ang young master. Sa oras na ito, sumugod na si Feng Mubay at nakita si Prefect Shu. Shu. Pagdating niya, agad siyang sumigaw, Tito, kailangan mong magdesisyon para sa iyong pamangkin sa pagkakataong ito. Maging ito ay Prefect Shu, Feng Dayuanwei, o Mrs. Feng, lahat sila ay nalilito, hindi lamang dahil sa mga salita ni Feng Mubay, kundi dahil din sa mga salita ni Feng Mubay. Dahil sa bukol niyang mukha na parang ulo ng baboy. Anong problema sa mukha mo? Nakalimutan ng lahat maliban kay Feng na pagsabihan si Feng Mubay. Nang makita ang kanyang gwapong mukha ay naging ganito, nakaramdam siya ng kaunting pagkabalisa. Ngunit bakit sa tingin mo ay mas nakakatuwang tingnan ng ganito? Sa pag-iisip nito, sinulyapan niya si Prefect Shu at nalaman na mas engaged si Prefect Shu kaysa sa kanya, na parabang hindi ang kanyang anak ang binubugbog, kundi ang kanyang. Nang makita ang eksenang ito, naalala ni Officer Feng ang mga chismis na kumalat sa kalye ilang taon na ang nakararaan.
Bagamat sila ay pinigilan sa huli, mayroon pa rin siyang pag-aalala sa kanyang puso. Kaya hindi siya komportable at nagtanong muli, ano ang nangyayari sa mukha na iyon? Sino ang sumampal sa iyo? Tatay, ito ay Jingzi. Matapos itong isiga, napaluha si Feng Mubay, ang lalaking ito na nagngangalang Jinghi ay hindi isang tao. Hinaranggan niya ako sa isang eskinita, pagkatapos ay binugbog ako, at sinabing siya ang aking ama. Ang nagsasalita ay hindi sinasadya, ngunit ang nakikinig ay sinadya. Sinasabi ni Feng Mubay ang mga katotohanan, ngunit naririnig ito ng tatlo pa. May iba't ibang kahulugan. Nagkatinginan sina Officer Feng at Prefect Shu sa labas, at pagkatapos ay parehong umiwas ng tingin. Siya lang ang nakakaalam kung sino ang mas nahihiya. Para naman kay Mrs. Feng, iniisip niya kung talagang naging emosyonal si Jingzi kahapon nang sabihin niya ito. Dahil, kung silang dalawa talaga. In a sense, siya talaga ang ama ni Feng Mubay. Ang tatlong tao ay may iba't ibang reaksyon, at lahat sila ay nahulog sa isang maikling katahimikan at pag-iisip. Naging balisa si Feng Mubay nang makita niya ito, at naisip niya, ako ang nabugbog. Mabait ba ang taong iyon? Ano ang iniisip mo? Dad, Uncle, you must make the decision for me this time. Bagamat hindi maliit ang kanyang opisyal na posisyon, hindi naman siya basta-basta makakatama ng tao, di ba? Ang isang prinsipe ay may kasalanan sa parehong krimen bilang isang karaniwang tao kapag siya ay pumatol sa mga tao. Siya ay isang pangalawang ranggo na opisyal. Feng Mubay sa oras na ito, nasaan ang kilos ng isang taong may talento, ganap na parang asong naulila. Nagtanong muli si Officer Feng, bakit kanya sinaktan? Ito, paano ko malalaman? Kumain ako sa Feng's restaurant kagabi at nagmamadaling bumalik. Susunod, sinabi ni Feng Mubay ang kwento sa pangkalahatan, syempre. Itinago niya ang lahat ng bagay na pumipigil kay Jingzi sa pagbubukas ng pahayagan, dahil pakiramdam niya na hanggat hindi siya nagsasalita ng ganoon, walang makakaalam. Syempre, hindi lang yun ang nakatago. Nariyan din ang bagay na siya ay hinuberan at itinapon sa pintuan ni Golan, at sa wakas ay dinala pabalik ng mga pamosong babae sa Golan. Sanay na si Feng Mubay na maging kumpiyansa, at pakiramdam niya ay tiyak na mananatiling katulad ng dati ang mga pamosong babaeng iyon. Ay hindi magsasalita tungkol dito sa labas. Sino ang gumagawa sa kanya bilang malaking benefactor ni Golan? Pagkatapos magsalita, galit na galit siyang nagtanong, Tatay, sa tingin mo ba sinadya niya ito? Hindi lang niya sinasadya, kundi sa palagay ko ay talagang sinasadya niya tayong i-provoke na walang tao sa likod natin. Tatay, tiyuhin, kailangan mong gawin ito sa pagkakataong ito kung gusto mong magdesisyon para sa akin, sumulat ka kay Mr. Bai at hilingin sa kanya na makipag-usap sa iyo sa harap ng kanyang kamahalan. Kabanata 1152, binugbog para sa restaurant. Pagkatapos magsalita ni Feng Mubay, hindi nagsalita sina Feng Dayuan o Shu Taisho dahil masyadong bata ang kanyang mga salita. Masyadong maraming bagay ang kasangkot dito at ang mga relasyon ay komplikado. Paano sila malulutas sa ilang pangungusap lamang? Gayunpaman, si Officer Feng ay nakadama ng parehong galit kay Feng Mubay ngayon, dahil unang binili ni Jingzi ang kanyang restaurant sa mababang presyo, at pagkatapos ay sadyang pumatay ng mga tao sa harap ng restaurant para kasuklam-suklam sila, at sa wakas ay binugbog ng gusto ang kanyang anak. Hindi ito nambubuli sa pamilya Feng. Walang tao. Itong Jingzi. Nakakadiri. Nagsimulang maglakad pabalik-balik si Mr. Feng sa silid. Tai, nakakapuot talaga. Masyado niyang binubuli ang pamilya naming Feng, hindi namin siya mapapaalis ng ganoon kadali. Sabi ni Feng Mubay sa tabi niya, pinapaypayan ang apoy. Sa oras na ito, naramdaman ni Prefect Shu na may mali. Hinikayat lang niya si Officer Feng na tanggapin ang 5,000 tael at ibenta ang restaurant ni Feng. Ngayon ay oras na upang ibigay ang mga kalakal. Kung nagalit si Feng dahil binugbog si Feng Mubay at tumanggi siyang ibigay, gagawin niya ang hutekreita. Bagamat si Feng Mubay ay kanyang biolohikal na anak, at siya ay nakadama ng pagkabalisa ng ang kanyang biolohikal na anak na lalaki ay binugbog, siya ay nakadama pa rin ng pagkabalisa. Para sa kanyang ama, ito ay itinuturing na anak na kabanalan para kay Feng Mubay na bugbugin ng walang kabuluhan. Habang nasa isip ang mga kaisipang ito, mabilis na sinabi ni Prefect Shu, Mubay, nakita mo ba ng malinaw ang mukha ni Jingzi kagabi? Maulap kagabi, at nasa isang eskinita kami. Paano ko makikita ang mukha niya sa dilim? Kung gayon, paano mo malalaman na siya iyon? Pakinggan ang boses. Kinagat ni Feng Mubay ang kanyang mga ngipin at sinabing, natatandaan ko pa rin ang kanyang boses kahit na ito ay naging abo. Wala siyang sinabi noon, ngunit noong sinabi niyang ako ang iyong ama, narinig kita ng malinaw. Natigilan sandali si Shu Taisho, at pagkatapos ay nagsabi, dapat ay bumalik ka ng mag-isa kagabi, tama ba? Oo, ako lang. Ayan na. Hinawakan ni Prefect Shu ang kanyang baba at lumingon kay Mr. Feng, kagabi, binugbog ni Jingzi si Mubay, at silang dalawa lang ang nakakaalam nito. Ito ay tinatawag na Death Certificate of Innocence. Kahit na kinilala ni Mubay si Jingzi, ayon sa batas ng daan, hindi ito makumpirma. Ito ay, si Jingzi ang may kasalanan. Kung gayon ang ibig mong sabihin ay walang kabuluhan ang pambubugbog ko.
Matapos maunawaan ang ibig sabihin ni Gobernador Shu, hindi napigilan ni Feng Mubay na magalit. Tumingin sa kanya si Shu Taisho at tumango, bagaman nakakagalit ito ang katotohanan. Ako tatay, kailangan mong tulungan ang iyong anak na magdesisyon. Masakit pa rin ang mukha ni Feng Mubay, at ang pinsala ay nasa ang sakit sa kanyang mukha ay talagang higit sa kanyang puso. Matapos marinig ang sinabi ni Prefect Shu, lalo siyang nakaramdam ng kirot sa kanyang puso. Tila sa kritikal na sandali, ang tiyuhin na ito ay hindi maaasahan, at ang mga naunang chismis na iyon ay mas mali. Mas mabuti pang umasa sa sarili mong ama kaysa umasa kan inuman. Kaya't lumuhad si Feng Mubay sa lupa at nagsimulang umiyak. Mubay, bumangon ka na. Lungkot ang mukha ni Mr. Feng. Kung may ibang nanalo kay Feng Mubay, lalapit sana siya, ngunit nasa gulo si Jing Zhe. Pinagalitan ni Gobernador Shu si Feng Mubay sa kanyang puso, iniisip na kung ang relasyon natin ay pampubliko, binigyan kita ng ilang sampal para ipaalam sa iyo kung gaano ako kalakas. Ilang taon ka na para hindi mo matiis ang kahihiyan. Kaya mabilis niyang sinabi, executive member, walang pag-ibig na walang dahilan sa mundong ito, at walang puot ng walang dahilan. Mahuhulaan mo ba kung bakit sinaktan ni Jing Zhe si Mubay ng walang dahilan? Hindi ko siya pinagalitan o sinabi tungkol sa kanya. Masamang salita. Sa katunayan, sa oras na ito, naisip na ni Feng Mubay ang nangyari sa restaurant kagabi. Masama ang sinabi niya tungkol kay Jing Zhe sa restaurant, at binugbog siya nang umalis siya sa restaurant. Ito ay nangangahulugan lamang na ang mga salitang ito ay nakarating sa tainga ni Jing Zhe. Kung paano ito naipasa, hindi niya alam. At ang kanyang mga salita ay may kahulugan na, walang 300 tail ng pilak dito. Natigilan si Gobernador Shu at naisip, hindi mo kilala kung sino si Jing Zhe. How dare you speak ng masama tungkol sa kanya? Walang kabuluhan ang pagkain na ito. Ngunit hindi niya ito masabi sa oras na ito, ngunit sinabi, sa totoo lang, ang oras na ito ay walang kinalaman sa Mubay. Nakipagtalo lang si Mubay para sa restaurant ni Feng. Binabugbog para sa restaurant. Natarante si Feng Mubay. Maaari pa bang magpatakbo ng restaurant si Jing Zhe? Ngunit naunawaan ni Yuan Weifeng at tumango, ibig mong sabihin sinadya niyang ginamit ang insidenteng ito para bigyan tayo ng babala. Ibig bang sabihin hanggat hindi ibinebenta sa kanya ang restaurant, tatalunan niya si Mubay? Si Yuan Wei ay matalino. Paka ni Prefect Shu ang kanyang mga kamay at sinabi. Ano? Nagbebenta ng restaurant? Anong ibig mong sabihin? Sumigaw si Feng Mubay, na nakatago sa dilim. Gustong bilhin ni Jing Zhe ang ating restaurant sa halagang 5,000 tael ng pilak. Matapos makitang binugbog si Feng Mubay, hiniling ni Mrs. Feng sa kanyang mga katulong na maghanda ng maligamgam na tubig at mga tuwalya. Sa oras na ito, pinupunasan niya ang mukha ni Feng Mubay gamit ang tuwalya at sinabi habang pinupunasan niya ito. Hayes, hayaan mo siyang mangarap. Gusto mo bang bumili ng restaurant na may 5,000 taels lang? Sigaw ni Feng Mubay. Hindi niya alam kung pinunasan ni Mrs. Feng ang sugat sa kanyang mukha o nagalit ni Jing Zhe. Mababa ang tingin niya sa aming pamilyang Feng. Masyado na siyang pupunta. Oo, ngunit walang ibang paraan ngayon. Walang magawang sabi ni Mr. Feng. Sa oras na ito, talagang naiintindihan niya ang nakakatakot at mabangis na pamamaraan ni Jing Zhe. Una niyang pinatay ang mga tao at naiinis sa kanila, at pagkatapos ay binugbog si Feng Mubay para takutin sila. Alam ng Diyos kung ano ang mga kabaliwan na gagawin niya kung hindi siya pumayag sa kanya. Isa itong baliw na aso. Walang magagawa si Tae Fubay sa kanya. Tila pagdudusahan niya ang kahihinatnan ng pagiging pipi sa pagkakataong ito. Executive officer, gaya ng kasabihan, siya na nakakaalam ng kasalukuyang mga pangyayari ay isang bayani, at pagkatapos matalo si Mubay, pakiramdam ko ang transaksyon sa restaurant na ito ay dapat gawin, at dapat itong gawin sa lalong madaling panahon. Sino ang nakakaalam kung ano ang susunod niyang gagawin ano? Muling hinikayat ni Shu Taisho. Hindi. Talagang hindi. Tinalo niya siya ng walang bayad, at pagkatapos ay binigyan siya ng presyo ng repolyo na 5,000 tael, tulad ng pagkuha ng kanilang restoran ng libre. Paanong si Feng Mubay ay napakabata at masigla, paano niya nalulunok ang buntong hininga na ito? Nang makitang sumang-ayon ang lahat maliban kay Feng, ngunit si Feng Mubay lamang ang hamarang, medyo nagalit si Prefect Shu, Mubay, hindi ka na bata. Gamitin ang iyong utak sa paggawa ng mga bagay, at huwag kumilos ayon sa emosyon. Maya-maya, kakailanganin ka ng pamilya Feng. Helmsman, hindi mo ito magagawa. Hindi pinansin ni Feng Mubay ang pambubugbog ni Prefect Shu. Habang pinapagalitan si Jing Zhe sa kanyang puso, pinagalitan din niya si Prefect Shu dahil naramdaman niya na pareho ang suot ni Prefect Shu at Jing Zhe na pantalon. Kung hindi, bakit mo siya magsasalita ng ganyan? Prefect Shu, ibenta man natin ang restaurant o hindi, ito ay sariling negosyo ng aming pamilya Feng. Pag-uusapan namin itong mabuti ng aking ama kung ibebenta ba ito o hindi. Ngunit ikaw, Prefect Shu, ay isang tagalabas at nakikialam sa mga gawain ng aming pamilyang Feng. Masyado ka bang nag-iingat? Sa oras na ito, paano magiging pakialam ni Feng Mubay kung tiyuhin niya si Prefect Shu? Pulang-pula na siya. Ang Feng's Restaurant ang kanyang huling resort. Kung wala na ang Feng's Restaurant, ano pa kaya ang mayroon siya?
Sa makatuwid, ang sinumang maglakas loob na ibenta ang Feng Family Restaurant kay Jingzi ay ituturing na kaaway na pumatay sa kanyang ama ni Feng Mubay. Walang exception si Prefect Shu. Kabanata 1153 mga alingawngaw. Galit talaga si Prefect Shu. Hindi na siya makapaghintay na umakyat at sampilan si Feng Mubay hanggang sa mamatay, at patayin ang kanyang mga kamag-anak sa matuwid na paraan. Anong klaseng utak ito? Ito ba ang aking binhi? Sa sandaling ito, talagang may ideya si Prefect Shu na si Feng Mubay ay hindi niya anak sa labas, dahil ang utak na ito ay hindi tumutugma sa kanyang sarili. Hindi kaya nagkaroon ng baby si Mrs. Feng sa ibang ligaw na lalaki. Iniisip ang karaniwang estilo ni Mrs. Feng, napaka-posible. But then I thought about it, ang hitsura ni Feng Mubay ay eksaktong kapareho ng sa akin. May konting pagkakahawig pa rin kami sa kanya. Dapat walang pagkakaiba. Bilang karagdagan, ang galit ay kadalasang nalilito sa mga tao. Si Feng Mubay ay bata pa, may magandang mukha, at madaling maging mapusok. Ito ay naiintindihan. Kaya lumingon siya at tumingin kay Mr. Feng, Executive Officer, si Mubay ay napakabata pa. May mga bagay na nakakaapekto sa kanyang buong katawan. Kahit sabihin ko sa kanya, hindi niya maintindihan. Kailangan pa rin niyang magdesisyon. Dad, huwag mo siyang pakinggan. Oo, itong Feng Family Restaurant ang bumubuhay ng ating Feng Family. Kung wala na ang Feng Family Restaurant, ano pa ang maaasahan ng ating Feng Family? Sigaw ni Feng Mubay, at kasama na namin siya. Nawala ang mukha ni Prefect Shu, kaya hindi na siya natakot sa kanya at malayang makapagsalita. Sa edad na iyon, si Feng Dayuan ay hindi kasing hilig ni Feng Mubay. Siya ay bumantong hininga at sinabi, Mubay, ang iyong tiyuhin ay talagang tama. Ginawa mo ang mga bagay na simple. Nakita mo rin ang mga pamamaraan ni Jing, tama ba? Dahil kung maabot niya ang kanyang layunin, magagawa niya ang lahat. Sinabi rin ni Prefect Shu, buong gabing hindi umuwi si Mubay, marahil ay hindi niya alam na mahigit 10 tao ang napatay ni Jingzi sa labas ng Feng Family Restaurant kagabi, at ang dugo ay umagos na parang ilog. Nakakapangilabot, sa ganitong malupit na pamamaraan, sa palagay mo ba kaya ng pamilya Feng ang mga kahihinatnan ng hindi pagbebenta ng restaurant sa kanya? Pagkatapos sabihin iyon, commanded si Prefect Shu kay Mrs. Feng. Naunawaan ni Mrs. Feng at nagsimulang manghimok, Mubay, kung hindi mo ito ibebenta sa kanya ngayon, natatakot ako na hindi ka man lang makakuha ng 5,000 tael ng pilak sa hinaharap. Gumagawa siya ng courtesy muna at pagkatapos ay lalaban. Pakiramdam ni Feng Mubay ay sesebog na siya. Siya ay binugbog lamang, at hindi lamang walang nagsalita para sa kanya, ngunit lahat sila ay tumalikod sa kanya. Anong ibig mong sabihin? Nabugbog ako ng walang kabuluhan. Binugbog niya ako, tapos binigyan mo siya ng restaurant. Hindi ba ito ay katulad ng pagsasabi sa kanya na natalo niya ako ng husto? Isa itong sampal sa mukha ko. Napabuntong hininga si Feng Mubay. Masungit na sinabi niya, at ikaw, tiyuhin, ikaw ang gobernador ng Jiangling, at maaari kang sumulat ng direkta sa kanyang kamahalan. Dahil alam mo na si Jingzi ay pumatay ng higit sa 10 tao, bakit hindi ka nakialam sa kanya? At pinahintulutan mo pa rin siyang gawin ang lahat ng gusto niya. Ikaw, ang gobernador, huwag mo na lang gawin itigil ito. Ibinuka ni Prefect Shu ang kanyang bibig at may gustong sabihin, ngunit sa wakas ay itinikom niya ang kanyang bibig dahil pakiramdam niya ay medyo baliw si Feng Mubay at walang kwentang makipag-usap sa kanya. Ngunit tila nabawi ni Feng Mubay ang kanyang lakas. Nang makitang hindi nagsasalita si Prefect Shu, naisip niya na mayroon siyang epiphany, kaya patuloy siyang nagdaldal, kahit na ibenta ang Feng Family Restaurant, tiyak na hindi ito makukuha ng walang libu-libong tael. Nagbigay siya ng 5,000 tael. Ito ay kasuklam-suklam. Imposibleng ibenta ito sa kanya sa halaga ng tao. Masyado na ba kayong matanda para makayanan ito? Sinasabi ko sa iyo ngayon, hanggat tinatrato mo pa rin ako bilang iyong anak, tiyak na hindi mo gagawin ang deal na ito. Pagkasabi niya nito ay isa-isa niyang tinignan ng 3 tao. Kung tutusin, anak siya ng 3 taong ito. Natigilan siya. Parang natulala talaga siya. Nagkatinginan ng 3 tao at umiling. Halika dito, ibalik mo ang young master sa bahay para makapagpahinga. Sa oras na ito, sinabi ni Mr. Feng mula sa labas. Sa oras na ito, nakapagdesisyon na siya. Hindi na ako babalik, gusto kong manood mula rito. Sigaw ni Feng Mubay. Ibalik mo siya. Nag-order muli si Feng Dayuanway. Napakatigas pa rin ng matandang kasambahay. Gaano man siya kagalitan ni Feng Mubay, pinangunahan pa rin niya ang mga tao na hilahin siya pababa. Nang umalis si Feng Mubay, muling tumahimik ang silid. Sinabi ni Officer Feng, Prefect Shu, patawarin mo ako. Ibigay natin ang house deed. Executive Officer, napakatalino mo. Medyo nambobola na naman siya ni Prefect Shu. Pagkatapos hilingin ni Feng Yuanway kay Mrs. Feng na ibigay ang kasulatan sa bahay, tumingin siya kay Prefect Shu at same time na sinabi, Prefect Shu, kapag ibinigay mo sa kanya ang house deed, siguraduhin sabihin sa kanya na malaki ang pag-asa natin para sa Feng Family Restaurant na ito. Ibinenta ko ito sa kanya ng taos puso, at sana ay hindi na niya guluhin ang pamilya Feng. Sa puntong ito, nanlamig ang kanyang mga mata, kung mabugbog muli si Mubay, hindi niya ako masisisi sa pagkagalit. Kinuha ito ni Gobernador Shu.
Paulit-ulit siyang tumango, huwag kang mag-alala, Commissioner, tiyak na ihahatid ko sa iyo ang mensahe. Guro. Sa oras na ito, ang matandang kasambahay ay pumasok mula sa labas, tumingin kay Commissioner Feng, pagkatapos ay kay Mrs. Feng at Prefect Shu, na gustong huminto sa pagsasalita. Anong problema? Walang tagalabas, sabihin mo lang. Diretsyong sabi ni Mr. Feng. Narinig ko lang na sinabi ng mga tao na maraming hindi kanais-nais na chismis tungkol sa young master na kumakalat sa kalye, kaya gusto kong tanungin ang master kung gusto mong makahanap ng isang taong magtatanong, o hilingin sa isang tao na ihinto ang pagkalat ng chismis. Tapos ang matandang kasambahay. Sumulyap kay Prefect Shu, walang duda na siya lang ang makakapidyo sa mga chismis sa Jiangling City. Anong chismis? Bumilis ang tibok ng puso ni Shu Taisho at agad siyang nagtanong. Tungkol ito sa young master kagabi. Ha? Nang marinig ito, nakahinga ng maluwag si Prefect Shu. Akala niya ay sinira ni Jingzi ang kasunduan at sinabi ang tungkol sa relasyon nila ni Mrs. Feng at si Feng Mubay ay ang kanyang illegitimate na anak. Ngunit nang matapos magsalita ang matandang mayordomo, tumahimik ang lahat, lalo na ang ekspresyon ni Mr. Feng. Dahil may mga chismis sa labas na si Feng Mubay ay madalas na naglalaro sa hook fence kapag weekdays at may masamang ugali. Kagabi, hubad-hubad siyang pumasok sa kwarto ng ibang tao, inagaw ang damit ng babae at bumaba. Dahil dito, hindi siya marunong martial arts at diretsyong bumagsak sa lupa. Ang kanyang mukha ay natatakpan ng mga sugat at siya ay nahulog sa isang koma sa lugar. Salamat sa mga babaeng nasa hook fence, natakot silang mag-freeze siya ng hubad-hubad sa labas, kaya binuhat nila siya pabalik sa hook fence. Natulog buong gabi. Totoo ang sinabi ng matandang kasambahay. Tunay ngang usap-usapan ito sa kalye, at ang tanging dahilan para sisihin ay dahil masyadong kumpiyansa si Feng Mubay. Dati, sa tuwing pupunta siya upang suriin ang bakod, nagbibigay siya ng ilang mga tip sa mga batang babae ng maaga. Sa katunayan, ito ay patahimikin lamang ng pera, kaya siya pumunta walang sinuman ang nagsalita tungkol sa pagiging masaya. Ngunit sa pagkakataong ito ay iba na. Naniniwala ang babae sa hook bar na palihim na umakyat si Feng Mubay. Gayunpaman, nang magising siya kaninang umaga, hindi man lang siya kumusta at muling tumakbo. Ang mga babaeng ito ay hindi nasisiyahan. Pagkatapos ng talakayan, nagpasya silang turuan ng leksyon si Feng Mo. Tikom pala ang bibig nila dahil nagbayad ng hush money si Feng Mubay. Kung nang-ahas si Feng Mubay na hindi bayaran ito sa pagkakataong ito, hindi na kailangang itago nila ito para sa kanya. Tingnan natin kung maglakas loob siyang bayaran ito sa hinaharap. At hindi pinangarap ni Feng Mubay na masisira ang kanyang reputasyon dahil nakalimutan niyang magbayad ng kaunting pera. Kabanata 1154 ang kanyang ina. Bukod sa galit, labis ding nabigla si Mr. Feng. Feng. Dahil ayon sa sinabi ng matandang kasambahay, nagsisinungaling lang si Feng Mubay sa kanila. Bakit siya binugbog ni Jingzi nang walang dahilan? Malinaw na siya ang nahulog sa hagdan pagkatapos na nakawin ang mga damit ng babaeng Feng Chen sa hook fence. Ang bastos na ito. Nagmura si Mr. Feng sa kanyang puso, at pagkatapos ay sinabi sa isang malalim na boses, dalhin mo rito ang hindi matapat na anak na ito. Ang pagpapalit ng titulo ay sapat na para magalit ng gusto si Mr. Feng, at ang matandang kasambahay ay hindi nang ahas na magpabeya, at nagmamadaling tawagan siya. Nang makuha ni Prefect Shu ang house deed, isang malaking bato sa kanyang puso ang tuluyang nahulog sa lupa. Maganda ang mood niya. Kung tutuusin, matagal na niyang narinig ang tungkol kay Feng Mubay, pero wala siyang pakialam dahil pakiramdam niya ay sinusundan lang ako ni Feng Mubay. Bilang isang lalaki, ano ang dapat paglaruan? Kaya tumulong siya para hikayatin siya, huwag kang magalit, miyembro. Ang usapin ay ito ay tungkol lamang sa pamilya. Kailangan mong makinig kay Mubay mismo kung pupunta siya o hindi. Hindi sumagot si Mr. Feng. Kung titignan sa mukha ni Bai, mahirap para sa kanya na hindi magalit. Pagkaraan ng ilang sandali, dinala doon si Feng Mubay. Hindi niya alam kung ano ang nangyari, at bakas pa rin sa mukha niya ang kaunting excitement, dahil pakiramdam niya ay naisip na ito ng kanyang ama, kaya tinawag niya ito pabalik. Tai, tama ba ako? Ang lalaking ito na nagngangalang Jing ay binubuli ang lahat sa aming pamilyang Feng. Ang pagtitinda sa kanya ay magiging mababa ang tingin niya sa kanya. Ayon sa aking kagustuhan, hinding-hindi namin siya mabebenta. Nakinig si Prefect Shu. Nang matapos, tahimik niyang inabot ang kanyang mga bisig at muling itinago sa loob ang kasulatan ng bahay, na mas gamaan ang pakiramdam. Lumuhod ka. Ang mga salita ni Officer Feng ay parang kulog mula sa asol, direktang sumasabog at bumulaga sa maraming tao. Dad, anong meron? Sabi ko lumuhod ka. Sigaw ni Mr. Feng, hinahampas ang mesa. Nakaramdam ng pagkahilo si Feng Mubay saglit, ngunit pinili pa rin niyang lumuhod. Sa oras na ito, nagsimulang magtanong si Feng Dayuanway, hayaan mo akong tanungin ka, ang pinsala ba sa iyong mukha ay talagang sanhi ng Jingzi? Talagang totoo. Seryosong sagot ni Feng Mubay. Bastyusan mo ang iyong ina. Lumabas ang mga ugat ni Mr. Feng at hinampos niya ang mesa. At hindi lang si Feng Mubay ang nahihiya, pati si Mrs. Feng na nakatayo sa isang tabi, iniisip, sampain ang mga tao, ano ang dapat kong gawin sa iyo?
Hayaan mong tanungin kita sa huling pagkakataon, ang pinsala ba sa iyong mukha ay sanhi ng Jingzi, o ito ba ay sanhi ng pagkahulog mo mula sa kawit sa itaas? Sa sandaling lumabas ang mga salitang ito, tila may naamoy na mali si Feng Mubay. Hindi kaya siya nabubunyag ba ang balitang nagbabalik mula sa hook bar? Akala ni Feng Mubay ay napakaposible, kung hindi, bakit biglang magagalit ang kanyang ama? At narinig nga niya kaninang umaga na parang nahulog siya sa labas ng hook fence. Kaya't itinaas niya ang kanyang ulo at sinabing, "Tai, hindi ko ito itatago sa iyo. Natulog nga ako sa bakod ng kawit kagabi. Ngunit iyon ay dahil nawalan ako ng malay ni Jingzi. Sinadya niya itong itinapon sa labas ng bakod, at nagkataong dinala siya ng mga batang babae sa bakod sa kawit. Itong lalaking ito, pinangalanan. Napakalupit ni Jing, para lang i-frame ako. Shit! Muling sumigaw si Feng Dayuanway. Naniniwala siya na totoo ang mga chismis sa labas. Hanggat inamin ni Feng Mubay na siya ay nakatira sa Golan kagabi, lahat ng iba ay magiging pareho. Hindi ko ini-expect na ang unfilial son na ito, nakaka-romantic affair lang sa labas, ay matatakot na ma-expose ang bagay, kaya sinadya niyang gumawa ng kwento at binugbog siya kay Jingzi. Sa kabutihang palad, siya ay matino at may prefect Shu na nakatayo upang pigilan siya. Kung hindi, paano kung dumiretso siya kay Jingzi kung uminit ang ulo niya? Sa mga pamamaraan ni Jingzi, malamang na siya ay maghihiganti pagkatapos ng mali. Hindi pa rin alam kung ang pamilyang Feng ay makakaligtas noon. Sa pag-iisip nito, mas nagalit si Officer Feng. Si Feng Mubay ay nagkamali din at sumigaw, "Tai, hindi ka naniniwala sa akin, hindi ba? Hindi ako nagsinungaling. Hindi nagsinungaling." Ngumisi si Mr. Feng, "Kung gayon, sabihin mo sa akin, paano ka nakarating sa ikalawang palapag ng Golan? Nahulog ka. Hindi mo sasabihin sa akin na binuhat ka ni Jingzi sa ikalawang palapag ng Golan at pagkatapos ay ibinagsak ka. Let me ask you again, bakit wala kang suot na damit noong nahulog ka mula sa second floor ng Golan? Tinulungan ka kaya ni Jingzi na habarin ang damit mo? At sa wakas, bakit suot mo pa rin ang damit ng babaeng Golan? Nako, sasabihin mong sinasadyang kinuha ni Jingzi ang damit sa babae. Sayo na yan, di ba?" Pagkatapos magsalita ni Ji Feng, unti-unting namutla ang mukha ni Feng Mubay, at seryoso niyang sinabi, "Bagaman ito ay parang kakaiba, ito ang katotohanan." Anong umutot? Tumalon si Mr. Feng at sinipa si Feng Mubay. Mabilis na umiwas si Feng Mubay. "You fucking dare to hide. Tingnan natin kung hindi kita sipain hanggang mamatay. Commander, huminahon ka." Mabilis na pinigilan ni Tai Shou si Mr. Feng, at si Mrs. Feng sa gilid ay tumulong din, "Tama, ilang taon ka na? Bakit parang bata ka? Bata pa lang siya, kaya anong masama sa pagsisinungaling?" Habang nagsasalita, napag-alitan na ni Mrs. Feng si Mr. Feng nang hindi mabilang na beses sa kanyang isipan, iniisip kung sinasadya ba ito ng matanda. Pinagagalitan daw niya ang kanyang anak, ngunit bawat pangungusap ay naglalaman ng salitang, F***sick. Bakit parang pinipintasan niya si Y? "Ma, bakit sa tingin mo nagsisinungaling ako?" Sa oras na ito, nakalimutan na ni Feng Mubay ang sakit sa kanyang mukha. Nakaramdam siya ng sobrang mali. Halatang siya ang biktima at okay lang nabugbugin siya ni Jing Zibei. Bakit ngayon pa siya pinaghihinalaan? "Mubay, hindi ka na bata. Dapat aminin mo ang ginawa mo, sa halip na magdahilan pa." Tinuruan din siya ni Prefect Shu ng isang taos-pusong leksyon. Sa katunayan, hindi mahalaga sa kanya kung nagsinungaling si Feng Mubay o hindi. Siyempre, Feng Mubay mas mabuting magsinungaling, para hindi masyadong mag-isip si Mr. Feng tungkol sa pagbili ni Jingzi ng isang restaurant na may 5,000 tael ng pilak, kung hindi, tiyak na mag-iisip siya ng isang kapintasan. "Makinig, iniisip ng lahat na nagsisinungaling ka, ngunit napakatigas ng ulo mo. Sa tingin mo ba ay matanda na ako para akitin ka? Ako?" Nagalit si Feng Mubay saglit, "Kung hindi ka naniniwala, hanapin natin ang lalaking nagngangalang Jing at harapin siya." Si Gobernador Shu ay tumingin kay Feng Mubay na para bang siya ay isang tanga, "Sa tingin mo, si Jingzi ay isang tanga?" Nang makitang hindi siya nagsasalita, nagpatuloy si Gobernador Shu. "Sabi, huwag mong sabihing hindi ka sinaktan ni Jingzi, kahit na sinaktan ka niya, sa tingin mo ba aaminin niya? Haha, hindi ka pa rin naniniwala hanggang ngayon. Tapos ako na mismo ang pupunta at ako mismo ang haharap sa kanya." With that, Feng Mubay, just get ready to run out. Tigilan mo siya. Sabay na sabi ni Prefect Shu at Officer Feng, ngunit nag-aalala sila sa magkaibang bagay. Ang matandang kasambahay ay nasa labas ng pinto at agad na nagpakita kasama ang kanyang mga katulong, na pinatigil si Feng Mubay. "Aliping aso, bitawan mo ako at palabasin mo ako. Ikaw bastard, gusto mo pa bang lumabas? Hindi ka na makakapunta kahit saan kung wala ang utos ko simula ngayon." Kabanata 1155. Hindi mo ito makukuha. Na ang pamilya Feng ay nasa gulo ay hindi talaga inaasahan ni Jingzi. Gusto lang niyang kasuklaman si Feng Mubay. Siyempre, walang oras si Jingzi para pakialaman ito ngayon. Sa oras na ito, sinunod na ni Jingzi ang utos ni Lin Changjun at nagpunta sa isang maliit na fishing village sa labas ng Jiangling City ng maaga.
Nakilala rin niya si Zhou Hangtao, na may asawa na at nagsimula ng negosyo. Noong una niyang nakilala si Jingzi, si Zhou Hangtao, na pinalitan ang kanyang apelyido ng Lin, ay maingat pa rin kay Jingzi. Pagkatapos lamang ipaliwanag ni Jingzi ang kanyang layunin ng pagdating at iulat ang pangalan ni Lin Changjun ay naniwala si Zhou Hangtao sa kanya. Dahil pagkatapos ng sunog mahigit 10 taon na ang nakalipas, walang nakakaalam maliban kay Lin Changjun na siya na lang ang natitirang anak ng pamilya Zhou. Dahil sa suporta ni Lin Changjun sa mga taong ito, nakaraos siya, nakapag-asawa, at nagkaanak. Isang normal na buhay. Ngunit gaano man kanormal ang kanyang buhay, hinding-hindi niya makakalimutan ang gabing iyon maraming taon na ang nakalilipas, ang nagngangalit na apoy na kailangan niyang bumangon para makatakas. Alam na alam niya kung sino ang nagsunog. Dahil bago pa lang sumiklab ang sunog, halos araw-araw bumibisita si Prefect Shu at ang pamilya Feng para i-lobby ang kanyang ama na ibenta ang restaurant sa kanila. Kung ito ay isang seryosong deal sa negosyo, maaaring matagal nang pumayag ang kanyang ama dahil sa kanilang panghihikayat at sa katayuan ni Shu bilang prefect. Gayunpaman, ang mga kondisyon na ibinigay ng pamilya Feng ay medyo malupit at halos isang tahasang pagnanakaw, kaya tumanggi pa rin siyang pumayag. Nagdulot din ito ng kaguluhan sa pamilya Zhou. Pagkatapos ng sunog, ang Zhou Family Restaurant ay naging Feng Family Restaurant. Kinuha din ng Feng Family ang kasunduan na nilagdaan sa Zhou Family, ngunit peke ang pirma ng kanyang ama dito. Kung pinirmahan niya ang kasunduan, paano ito gagawin ng kanyang ama? Nasunog hanggang mamatay. Gayunpaman, ang bahay ng pamilya Zhou ay nasunog sa lupa, at ang lahat ng miyembro ng pamilya Zhou ay inilibing sa apoy. Nasunog din ang kaligrapya ng ama ni Zhou. Walang makakakilala sa kanyang sulat kamay, kaya totoo ang kasunduan. Ang pagbabago ng pagmamayari ng restaurant ni Zhou ay nakikita ng mga tao. Napaka-normal noon, walang naghinala. Nang malaman niya na si Jingzi ang gagawa ng desisyon para sa kanya at aalisin ang pagiging inosente ng pamilya Zhou, hindi pa rin makapaniwala si Zhou Hangtao dahil hindi niya kilala si Jingzi at hindi niya alam ang kanyang pagkakakilanlan. Nang iulat ni Jingzi ang pangalan ng kanyang pamilya, hindi makapaniwala si Zhou Hangtao. Napaluha si Hongtao sa pasasalamat at labis na nasasabik. Pagkatapos, sina Jingzi at Zhou Hangtao ay sumakay ng karwahe at pumasok sa lungsod. Pagbalik namin sa syudad, halos tanghali na. Diretso si Jingzi sa yaman. President Jing, hahanapin lang kita. Dumiretso si Shu Taisho sa pamilya Lin pagkalabas ng bahay ni Feng. Hindi na siya makapaghintay na ibigay ang house deed kay Jingzi kapalit ng ebidensyang nasa kamay niya. Sa kasamaang palad, wala si Jingzi sa bahay. Ngayong narinig niyang dumating si Jingzi sa kanyang pintuan, nagmamadali siyang tumakbo palabas. Ang mga tao ay palaging nasa mataas na espiritu kapag may mga masasayang kaganapan. Nakikita na si Prefect Shu ay napakasaya, sa tingin mo ba ay nakuha na niya ang house deed? Tulad ng inaasahan kay President Jing, mayroon talaga siyang matalinong plano. Medyo nambobola siya ni Prefect Shu, at pagkatapos ay inilabas ang house deed. Nang lalapit na sana si Jingzi para kunin, binawi niya ang kamay. Sumimangot si Jingzi at nagtanong, ano ang ibig sabihin nito, Prefect Shu? President Jing, huwag kang mag-alala, maaari kong ibigay sa iyo ang kasulatan ng lupa, ngunit ang liham ng garantiya at ang dokumento ng pangangalunya na nasa iyong kamay ay dapat ding ibigay sa nasasakupan, tama ba? Pagkatapos ng lahat, napagkasunduan namin ng maaga. May kumpiyansa na sabi ni Prefect Shu habang hawak niya ang land deed sa kanyang kamay. Si Jingzi ay sumulyap sa kanya, binawi ang kanyang kamay, at sinabi na may medyo hindi nasisiyahang ekspresyon, labis kong kinasusuklaman ang mga taong nananakot sa akin. Sabi ko may ibibigay ako sa iyo, at tiyak na ibibigay ko ito sa iyo, ngunit ibinigay ko ito, hindi mo maaaring oo. Medyo nalito si Gobernador Shu, maaari ba tayong magkaroon ng magandang negosasyon? Hindi ko alam kung anong gagawin ko sa iyo ng ganito. Muling sinabi ni Jingzi, dahil hindi ka naniniwala sa akin, hindi mo na kailangang ibigay sa akin ang kasulatan ng bahay. Naputol ang usapan natin. Dahil doon, tumalikod si Jingzi para umalis. President Jing, teka. Natarante si Gobernador Shu at mabilis na pinigilan si Jingzi at sinabing, hindi ako naniniwala sa sinuman, ngunit kailangan kong maniwala kay Pangulong Jing. With that, ibinigay niya ang house deed kay Jingzi. Nagpasya siyang hindi niya kayang bitawan ng bata nang hindi nahuhuli ang lobo. Pagdating sa bagay na ito, hindi siya naniniwala na si Jingzi ay maaaring maging napakawalanjiya at hindi magbabayad ng utang pagkatapos kunin ang house deed. Kinuha ni Jingzi ang kasulatan ng bahay at malamig na huminga, tama. Gayunpaman, pagkatapos alisin ni Jingzi ang house deed, naghintay si Prefect Shu ng ilang sandali at naging ganap na balisa, dahil hindi man lang siya binigyan ni Jingzi ng warranty letter o adultery certificate. Plano. President Jing, ang liham ng garantiya at ang liham ng pangangalunya. Prefect Shu, hindi ka pa masyadong matanda, bakit mayroon kang Alzheimer's disease at wala ka talagang memorya? Ngumisi si Jingzi, sinabi ko sa iyo ng malinaw ngayon lang, sinabi ko sa iyo na ibibigay ko ito sa iyo, ngunit hindi mo ito matatanggap. Gustong sampi ni Gobernador Shu, ayoko, pwede mo bang ibigay sa akin?
Nang nag-iisip si Prefect Shu kung paano tanungin muli si Jingzi, biglang kinuha ni Jingzi ang warrant letter. Dahil tapos na ang negosyo, makatwiran na ibigay sa akin ang house deed at warrant letter kay Prefect Shu. Ngunit kailangan mong simulan ng maayos ang mga bagay-bagay at tapusin ang mga ito ng maayos. Ngayong tapos na ang transaksyon, kailangan lang ay pumirma si Taisho Shu. Pagkatapos ay ikinalat niya ang warrant letter sa harap ni Taisho Shu. Sa oras na ito, talagang gamaan ang loob ni Prefect Shu. Tila hindi masyadong walang hiya si Jingzi. Matapos makuha ang restaurant, wala siyang pakialam sa ibang mga bagay at handa na siyang pumirma kaagad, na nagpapahiwatig na binili ito ni Jingzi ng legal na may 15,000 tael ng pilak. Kara-rating lang sa Feng's restaurant. Ngunit nang malapit na siyang maglagay ng panulat sa papel, pinigilan siya muli ni Jingzi. Prefect Shu, bago pumirma, mangyaring magdagdag ng isang linya at isulat na binayaran mo ang 15,000 tael ng pilak para sa akin. Saglit na natigilan si Gobernador Shu, iniisip na si Jingzi ay isang tunay na magnanakaw. Marahil ay natatakot siya na kailangan niyang labanan ang 15,000 tael ng pilak sa hinaharap, kaya isinulat niya ito ng maaga, ngunit pakiramdam niya ay hindi ito mahalaga. Pagkasulat nito, inilagay na lang niya ang warrant letter. Kaya nang hindi nag-iisip, isinulat ko na lang, pinirmahan, at natapos ng sabay-sabay. Hinintay ko lang na matuyo ang tinta at saka iniligpit. President Jing, dahil nagawa na ang lahat ayon sa iyong kahilingan, maaari bang ibigay din ang dokumento ng adultery sa mas mababang mga opisyal? Hindi man lang humingi ng garantiya si Jingzi, at nadama ni Prefect Shu na hindi na niya muling ipapahiya ang sarili sa pamamagitan ng isang adultery document. Ngunit ang susunod na operasyon ni Jingzi ay nagpakita ng kanyang mukha. Hindi pa banggitin ang liham ng pangangalo niya, maging ang liham ng garantiya na hindi nagkaroon ng panahon si Prefect Shu na tanggalin, binawi ito ni Jingzi. President Jing, ano ang ginagawa mo? Nang makita ang eksenang ito, labis na nabigla si Prefect Shu, at sa parehong oras ay nagkaroon siya ng masamang premonition. Hindi ba nakikita ni Prefect Shu ang ginagawa ko? Sinulyapan siya ni Jingzi at nginisyan, syempre itinapon ko ang lahat ng ebidensya. Manhid na si Prefect Shu. Kung alam niya sana ay hindi na ako nag-abala pang hintayang matuyo ang tinta. Ngayon, ang liham ng garantiya ay nakolekta muli ni Jingzi. Sa paghusga mula sa kanyang estado, binalak niyang hindi mabayaran ang utang at hindi handa na ibigay ito sa kanya. Maging ang garantiyang sulat ay ganito, kaya hindi na kailangang isipin pa ang liham ng pangangalo niya. Galit na galit si Prefect Shu kaya nanginginig siya. Kabanata 1156 ang Zhou Family Boy. President Jing, malinaw na ipinangako mo sa akin noon na hanggat nakuha ko ang kasulatan ng bahay, ibabalik mo sa akin pareho ang warranty letter at ang adultery document. Kahit nanginginig siya sa galit, Prefect Shu pa rin huwag kalimutang subukan ito sa dulo, pahalagahan ng isang matandang lalaki ang kanyang mga salita at ang kanyang mga salita ay parang tubig na itinapon. Paanong hindi tutuperin ni Pangulong Jing ang kanyang mga salita? Gaano kaiya si Pangulong Jing kung ito ay kumalat? Tiningnan ito ni Jingzi nang tumingin kay Taisho Shu, nanumpa siya, fuck you. Bibigyan ba kita ng ebidensya para pugutan ka ng ulo? Nang marinig ang pagpugot ng ulo, nagsimulang gamaan ang pakiramdam ni Taisho Shu. Pagkatapos ay inabot ni Jingzi ang kanyang mga braso, kinuha ang dokumento ng adultery at ang warrant letter at iwinagayway ang mga ito sa harap ng mga mata ni Prefect Shu. Bago sila maibalik ni Prefect Shu, binawi sila ni Jingzi. Kung nangalunya ka sa babaeng may asawa, maaari kang makulong sa kulungan ng baboy. Kaya base sa liham ng adultery na ito pa lang, hindi naman kayo walang katarungang ikinulong sa kulungan ng baboy, tama ba? Iniisip ni Jingzi na ang ilang mga batas sa panahong ito ay medyo mabuti. Halimbawa, ang pagtrato sa mga mangangalunya ay sapat na mahigpit. Looking back at his time, ang gulo talaga. Ang ilang mga tao ay hindi lamang natulog sa mga lalaki o babae ng ibang tao, ngunit hinabol at binugbog ang kanilang mga orihinal na asawa. Baliw. Hindi nagkaimik si Gobernador Shu maliban sa katahimikan. Ang pangangalunya ay ang unang krimen, at ang katiwalian ay ang pangalawang krimen. Nakipagsabuatan ka sa matandang monghe na si Kung Jing upang dein ang mga tao ng kabuuang 20,000 taels ng pera. Maaari kang makulong habang buhay sa pamamagitan lamang ng pag-asa sa krimen na ito. Ang parehong mga krimen ay dapat na parusahan ng magkasama at dapat kang papatayin ayon sa batas. Hindi lang nagsalita si Jingzi. Pagkatapos niyang magsalita, kinuha niya ang Emperor's Sword at itinutok ito kay Gobernador Shu. May gusto ka pa bang sabihin? Nagulat si Prefect Shu at bumalik sa kanyang katinuan mula sa kanyang walang laman na estado. Magpapakamatay ba siya dito nang hindi man lang siya tinanong? President Jing, hindi mo ako mapapatay ng ganito. Bakit? Si Jingzi ay patuloy na malamig na tumingin sa kanya. President Jing, kung ang opisyal ay isang opisyal sa ika-4 na baitang, kahit na ang opisyal ay gumawa ng isang krimen, dapat siyang ipadala sa Jingzhou upang patayin o pugutan ng ulo. Ang iyong kamahalan ay personal na magbibigay ng utos, tama ba? Ayon sa batas ng daan, hanggat ang opisyal na posisyon ng opisyal ay mas mataas kaysa sa ika-4 na baitang, maaaring hatulan siya ng lokal na pamahalaan, ngunit sa huli ay ibabalik siya sa Jingzhou upang ipahayag ni Emperador An.
Sinamantala ni Prefect Shu ang pagkakataong ito at pinigilan si Jingzi na patayin siya. Matapos marinig ito, ibinaba ni Jingzi ang espada ng emperador. Tuwang-tuwa si Prefect Shu. Higit pa sa Jingzhou ang gusto niya, dahil ayon sa kanyang krimen, kahit pumunta siya sa Jingzhou, hindi magbabago ang resulta dahil sakam siya. Napakarami kaya hindi man lang siya maprotektahan ni Bai Qingyuan. Ang dahilan kung bakit sinabi niyang pupunta siya sa Jingzhou ay para lang magantala ng oras. Pakiramdam pa rin niya ay hindi ito magtatagal, hanggat may gulo sa Jingzhou, walang intensyon si Jingzi na pakialaman siya, at kapag nagtagumpay si Tei Fubai, ang kanyang krimen ay mawawalan ng bisa. Pero ilang segundo lang naging masaya siya. Itinaas muli ni Jingzi ang Emperor's Sword sa kanyang kamay, ang sinabi mo ay okay para sa mga ordinaryong tao at ordinaryong mga kaso, ngunit sa tingin mo ba ay mukhang ordinaryong tao ako? O sa tingin mo ba ay ordinaryo ang Emperor's Sword sa aking kamay? Ang Emperor's Sword ay pumapatay ng mga tao nang walang utos ng kanyang kamahalan. Nang makitang determinado si Jingzi na pumatay, medyo nalungkot si Prefect Shu. Kung alam ko ng mas maaga, hindi ako dapat sumulat ng anumang mga dokumento ng pangangalunya o mga liham ng garantiya upang mag-iwan ng ebidensya. Kung ang mga bagay ay nakalantad, ang mga ito ay malalantad. Ayaw niyang aminin. Pero ngayong nasa kamay na niya ang ebidensya, mamamatay na siya. Nang ganap na tanggapin ni Gobernador Shu ang kanyang kapalaran, hindi nagmamadaling kumilos si Jingzi, ngunit sinabing, Shu Wenchang, maaari kitang bigyan ng huling pagkakataon. Kung masasabi mo ang totoo, hindi kita papatayin ngayon sa halip na patayin ka, ipapadala kita sa Jingzhou at hayaan ang kanyang kamahalan na harapin ito. Ang mga mata ni Prefect Shu, na lumabo, ay biglang lumiwanag matapos marinig ang mga salitang ito. Anong pagkakataon? Gusto kong tanungin ka, sino ang nagsunog sa pamilya Zhou? Sino ang pumatay sa pamilya Zhou? Sino ang nagnakaw sa restaurant ng pamilya Zhou? Ginawa mo ba? Kailangan mo lang sabihin ang totoo. Ipinapangako kung hindi kita papatayin ngayon. Tanong ni Jingzi. President Jing, ang opisyal na ito ay mali. Wala sa mga bagay na ito ang ginawa ko. Huwag kang magsinungaling. Hindi. How dare you lie? Mabilis na umiling si Prefect Shu. Hindi rin siya nagsisinungaling. Hindi siya nang ahas na magsinungaling dahil ayaw niyang mapatay siya ni Jingzi on the spot. Pumasok ka. Hindi siya sinagot ni Jingzi, ngunit tinawag siya sa labas ng pinto. Pagkatapos ay nakita niya ang isang binata sa edad na 20s na naglalakad papasok. Si Prefect Shu ay tumingin ng malapitan upang matiyak na hindi pa niya nakita ang taong ito. Ngunit medyo pamilyar pa rin. Shu Wenchang, kilala mo ba siya? Hindi ko siya kilala. Nang sabihin niya ito, naaalala pa rin ni Prefect Shu. Ang kanyang pangalan ay Zhou Hongtao, naaalala mo ba ito? Zhou Hong. Ikaw ba ang batang iyon mula sa pamilya Zhou? Biglang nanlaki ang mga mata ni Prefect Shu, puno ng takot ang kanyang mukha. Kinagat ni Zhou Hongtao ang kanyang labi at nanginginig ang lahat, Shu, hindi mo pinangarap na buhay pa ako, tama ba? Nakatayo lang doon si Prefect Shu, walang imik. Tanungin ulit kita, may pinadala ka ba para gawin ang nangyari noon? Basta't nagsasabi ka ng totoo, tutuperin ko talaga ang sinasabi ko. President Jing, talagang hindi ako ang gumawa nito. Saglit na nagpumigla si Shu Taisho, pagkatapos ay itinaas ang kanyang ulo at seryosong nagsabi, hindi ako nagsinungaling sa pagkakataong ito. Sinunog ko ang pamilya Zhou at ninakawan ang restaurant ng pamilya Zhou. Bagamat may ideya ako, ang pamilyang Feng ang may gawa nito sa huli. At ako ang gumawa nito. Ang ideya ay nakawan lang ang restaurant, ngunit hindi niya gustong pumatay ng sinuman. Si Feng Wanyu iyon, na nagpa siya na alisin ang ugat ng. Ang problema. Kaya sinunog niya ito. Ipadala ako sa Jingzhou para patayin, at hampasin ako ng 5 kulog mula sa langit. Itinaas ni Gobernador Shu ang kanyang mga kamay at seryosong sinabi. Sumulyap si Jingzi kay Zhou Hongtao at tumanggaw sa kanya, habang kinuyam ni Zhou Hongtao ang kanyang mga kamao at lumabas ang mga ugat sa kanyang mukha. Si Feng Wanyu ay talagang napakabisyo. Nang puntahan niya ang aking ama, tinuring niya akong matalik na kaibigan, nakikipag-chat at tumatawa, ngunit hindi ko inaasahan na sa likod niya ay mas mabisyo siya kaysa sa iba. Kinagat ni Zhou Hongtao ang kanyang mga ngipin at sinabi, at napaatras ng 2 hakbang si Prefect Shu dahil sa takot. Si Zhou Hongtao ay sumugod at kinagat siya. Zhou, ang matalinong pamangkin ni Hongtao, lahat ng sinabi ko ay totoo. Kung hindi gusto ni Feng Wanyu ang iyong Zhou Family Restaurant, kung hindi niya sinuhulan ang iyong mga katulong na maglagay ng gamot sa pawis ng Mongolian sa pagkain noong araw na iyon, paano masisira ang iyong pamilya Zhou? Talaga na, tama na. Nagsimulang umungol si Zhou Hongtao. Pagkatapos niyang mabuhay, naramdaman niyang tama na iyon. Kahit na may sunog, wala ni isa sa mga miyembro ng pamilya Zhou ang mauubusan. Nalasan pala nila ang kanin. Hindi ko alam kung swerte ba o kalungkutan, ngunit hindi kumain si Zhou Hongtao noong gabing iyon dahil hindi siya komportable sa kanyang tiyan. Uminom lang siya ng tubig, kaya nagising siya sa gabi at nakatakas sa kapahamakan. Ang pamilyang Feng. Karapat-dapat na mamatay. Sinabi ni Zhou Hongtao ang bawat salita na may pulang mata. Kabanata 1157, Magpahinga sa kapayapaan.
Nang maglaon, sa kahilingan ni Jingzi, isinulat ni Prefect Shu ang kwento ng pagpatay sa pamilya Zhou at nilagdaan ito bilang ebidensya. Sa katunayan, matapos malaman mula sa nakaraang karanasan ng liham ng garantiya at ang dokumento ng pangangalo niya, si Gobernador Shu ay lumalaban na sa pag-iwan ng nakasulat na ebidensya, ngunit ngayon na ang nakasulat ay tungkol sa pamilya Feng, hindi siya natakot. President Jing, sinabi ko sa iyo ang totoo, at tinulungan din kitang isulat ang kwento ng pagpatay sa pamilya Zhou. Kailangan mong tuparin ang iyong salita. Sabi ni Prefect Shu na parang nag-claim ng credit. Si Jingzi ay orihinal na gustong sirain muli ang kanyang pangako at saksakin siya hanggang sa mamatay, ngunit pagkatapos mag-isip tungkol dito, nagpa siyang kalimutan ito. Mamamatay siya sa madaling panahon, at baka ang pagpapanatiling buhay sa kanya ngayon ay higit na pagpapahirap. Okay, gagawin ko ang sinabi ko. Pagkatapos niyang sabihin iyon, sumigaw siya ng malakas, narito ang isang tao. Sa oras na ito, 7 o 8 pulis ang tumakbo palabas mula sa loob. Kunin mo siya. Nagkatinginan ang mga detective. Karaniwan silang nasa ilalim ni Prefect Shu, ngunit ngayon ay hiniling ni Jingzi sa kanila na arestuhin si Prefect Shu. How dare they move? Ngumisi si Jingzi at sinabing si Shu Wenchang ay isang opisyal ng korte, ngunit alam niya ang batas at lumalabag sa batas. Ngayon ay iniutos ko na siyang arestuhin. Bakit, hindi mo sinunod ang utos ko, tama? Malamig na sinulyapan ni Jingzi ang iilang tao. President Jing, kahit na ang iyong opisyal na posisyon ay mas mataas kaysa kay Gobernador Shu, ito ay si Jiang Ling kung tutuusin. Logically speaking, kahit na gusto nating arestuhin si Gobernador Shu, kailangan nating maghintay hanggang ang kanyang kamahalan ay personal na mag-utos nito. Sa oras na ito, ang espesyal na lalaki na nasa tabi ni Gobernador Shu noon ang matalinong tiktik ay biglang tumayo at nagpahayag ng kanyang katapatan. Labis na naantig si Gobernador Shu nang makita niya ito. Sa kritikal na sandali lang masasabi mo kung sino ang loyal sa kanya. Tulad ng haharapin na sana siya ni Jingzi, biglang iniba ng pulis ang usapan at sinabing, gayunpaman, narinig mo ba na dinala ni Pangulong Jing ang espada ng emperador ng iyong kamahalan sa paglalakbay na ito? Ang espada ng emperador ay maaaring tuparin ang kalooban ng kanyang kamahalan. Pagkasabi nun ay naglakad na siya paakyat. Pagdating nila, isang napakahusay na grappler ang kumuha kay Prefect Shu sa kustodiya, ano pa ang ginagawa mo? Bakit hindi ka makinig kay President Jing? Halika at haburin ang opisyal na uniforme ni Chief Shu at direktang ipadala siya sa bilangguan upang hintayin si President Jing. Mahaba ang buhok. Natigilan ang mga detective nang makita nila ang kanyang ginagawa, ngunit mabilis silang natauhan at tumakbo pataas para patayin si Prefect Shu. Tinapik ni Jingzi ang tagasalo sa balikat at sinabing, hindi masama, napakahusay, gumawa ng mabuti. Mukhang nasasabik ang catcher at tumanggo ng paulit-ulit, President Jing, ito ang dapat nating gawin. Oh, by the way, President Jing, ang apelyido ko ay Sui Feng. Pwede akong tawagin ni President Jing Xiao Sui o Xiao Feng. Sobrang familiar ko. Sundin ang hangin. Dapat mong idagdag ang salitang, baligtad, sa dulo, ito ay isang tanga. Hindi na muling gagamitin ni Jingzi ang gayong tao hanggang sa matapos ang lahat. Pagkalabas ng opisina ng gobyerno, hindi na umuwi si Jingzi. Sa halip, kinuha niya si Zhou Hangtao para kumain at aliwin siya dahil halatang masyadong excited si Zhou Hangtao. President Jing, maraming salamat. Sa hapagkainan, uminom si Zhou Hangtao ng 3 baso ng alak na sunod-sunod at sinabing napakasimple, salamat. Inaliw siya ni Jingzi ng ilang salita, ngunit hindi na siya pinayagang uminom, dahil mayroon siyang mas mahalagang bagay na gagawin sa hapon, at kailangan niyang lumapit noon, at ang paglalasing ay hindi isang opsyon. Pagkatapos ng hapunan, pumunta si Jingzi sa bahay ni Feng. Hindi pa kilala ng katulong sa pinto si Jingzi, at pagkatapos marinig ang pangalan ni Jingzi, nagpanggap siyang hindi siya kilala at tumanggi siyang papasukin. Kung tutusin, hindi masyadong maganda ang reputasyon ni Jingzi sa pamilya Lin. Gayunpaman, pagkatapos ng napakagiliw na sipa ni Jingzi, dinala pa rin siya ng mga katulong na ito sa bahay. Ito ay nagpapakita na ang mga tao ay kailangan pang magkaroon ng mas malapit na pakikiramay sa pamamagitan ng mga kamao at sipa sa pagitan ng mga tao. Pagkatapos ng insidenteng kinasangkutan ni Feng Mubay kaninang umaga, masama ang pakiramdam ni Feng. Pagkatapos ng tanghalian, humiga siya sa taishe chair sa kwarto para umidlip, ngunit hindi siya makatulog. Sa oras na ito, tumakbo ang katulong. Matanda, guro, hindi maganda. Umupo si Mr. Feng at kumunat ang noo, ano ang mali? Ano ang nangyari? Kung may mangyari, ang matandang kasambahay ay kadalasang lumalapit, ngunit ngayon ang matandang kasambahay ay hindi pa dumarating, sa susunod ngunit ang mga tao ay nagsitakbuhan, at naramdaman ni Feng Dayuanway na may malaking bagay na nangyari. Guro, nandito si Jingzi. Nagmamadaling sabi ng katulong. Dahil ang bagay na ito ay masyadong apurahan, ang matandang kasambahay ay masyadong matanda para tumakas, at kailangan niyang harapin si Jingzi sa harapan, kaya hinayaan na lang niya itong tumakbo para iulat ang balita. Ano? Naglakas loob pa rin siyang lumapit. Biglang tumayo si Mr. Feng mula sa upuan. Masyado na siyang matanda. Bigla siyang nakaramdam ng pagkahilo nang marahas siyang tumayo.
Itinaas niya ang upuan bago siya tumayo. Sino ang nagpapasok sa kanya? Walang nagpapasok sa kanya. Pumasok siyang mag-isa. Ang taong nagngangalang Jing na pumasok ay sobra. Sabi ni Feng sa nagngangalit ng ngipin. Kaya, sinabi ng katulong kung paano sinuntok at sinipa ni Jingzi ang katulong na nagbabantay sa pintuan. Galit na galit si Officer Feng kaya nang inag siya matapos marinig ito, okay. Napakalakas na opisyal. Hindi lang siya nakapasok sa isang pribadong bahay, pero naglakas loob pa rin siyang manakit. Ang mundo ba ay pag-aari ng kanyang kamahalan o sa isang taong ang apelyido ay Jing? Lalong nagalit si Mr. Feng habang nagsasalita siya, at naisip na niya kung paano sasamantalahin si Jingzi. Naniniwala akong magiging napakasaya ni Bai Qingyuan kapag nakuha na niya ang mga materyales na ibinigay niya. Pagdating ni Mr. Feng sa harap na bulwagan, nagkataon na nakita niya si Jingzi na kalahating nakahiga sa pangunahing upuan, masayang umiinom ng tsaa. Sino ang naghahain sa kanya ng tsaa? Si Officer Feng ay umaatungal sa kanyang puso, ngunit ang hindi niya alam ay walang gustong maghain ng Jingzi tea, ngunit ang mga kamao ng taong ito ay masyadong matigas, kaya hindi sila nang ahas na hindi pagsilbihan siya. Oh, ito si Mr. Feng, tama ba? Katulad ng sinabi ng outside world. Nang magsalita si Jingzi, kalahati pa rin siyang nakahiga sa upuan at walang balak bumangon. Dahil dito, hindi nasisiyahan si Mr. Feng. Ano ba ang tumatakbo sa isip niya? May isang walang hiyang tao na pumupunta sa bahay ng ibang tao at hindi man lang umuupo. Kung gusto mo akong purihin, tumayo ka man lang at purihin ako. Kahit ganito ang papuri mo sa akin, hindi kita iisipin ng mataas. Sa opinyon ni Mr. Feng, kapag nakilala siya ni Jingzi sa unang pagkakataon, tiyak na masasabi niya ang ilang magagalang na salita. Gayunpaman, nagkamali siya ng kalkula. Sunod, narinig kong sinabi ni Jingzi, kasing edad na nila. Gaano katigas ang katawan ni Mr. Feng? Si Mr. Feng ay halos magluwa ng isang subo ng lumang dugo. Itinaas niya ang kanyang mga kamay kay Jingzi at sinabing, maraming salamat, Jing. President, nasa mabuting kalusugan ako. Oo, ayan, mabuti naman. Seryosong sinabi ni Jingzi, Young Master Feng, mangyaring alagaan ang iyong kalusugan, dahil alam kong may mga taong katulad ni Mr. Feng sa kanyang edad. Nakahiga na sila, mangyaring magtrabaho ng husto, Mr. Feng. Magsumikap para mahiga. Kung hindi dahil sa opisyal na posisyon ni Jingzi, walang sino man maliban kay Feng ang magbibigay sa kanya sa kanyang edad. Pero overwhelming ang official rank, not to mention na hindi siya opisyal. Kaya magalang lang ang masasabi ko, salamat, President Jing. I will try my best to live longer. Kabanata 1158. Sino ang ulo ng baboy na ito? Humanga si Jingzi sa tibay ni Mr. Feng. Kung mga ordinaryong tao ang babatiin niya ng ganito, magtatampo sila kahit hindi sila nagagalit sa personal. Dapat mong malaman na si Bai Qingyuan, bilang isang tutor, ay madalas na nahimete sa galit ni Jingzi, ngunit hindi nagbabago ang ekspresyon ni Mr. Feng, at hindi siya mukhang galit. Tila may dahilan kung bakit mabubuhay siya ng ganoon kahaba. Sa oras na ito, muling nagsalita si Feng Dayuanwei, hindi ko alam kung ano ang dahilan ng biglaang pagbisita ni President Jing sa pagkakataong ito. Wala namang kalakihan. Narinig ko ang tungkol kay Feng Dayuanwei bago ako pumunta sa Jiangling, kaya gusto ko lagi akong pumunta at bumisita. Nagkataon na pumunta ako ngayon kapag may oras ako, at nga pala, gusto kong pasalamatan si Mr. Feng sa pagpayag na ibenta sa akin ang Feng Family Restaurant. Nakangiting sabi ni Jingzi. Binili ni President Jing ang restaurant para magbukas ng branch ng The Newspaper. Ibinebenta ko ang restaurant para suportahan si President Jing. Sa huli, lahat tayo ay para sa kanyang kamahalan, kaya hindi na kailangan pang magpasalamat ni President Jing. Haha, si Mr. Feng ay karapat-dapat sa kanyang edad. Ang ganitong uri ng pag-iisip ay hindi maihahambing sa mga ordinaryong tao. Sabi ni Jingzi na may emosyon. Papasukin mo ako. Sa oras na ito, nagkaroon ng ingay sa labas ng pinto, at pagkatapos ay si Feng Mubay, na mukhang kapatid ng baboy, ay sumugod sa kabila ng pagharang ng kanyang mga katulong. Malakas ang loob mo. Do you really dare to come? Tumingin si Feng Mubay kay Jingzi at nagngangalit ang kanyang mga ngipin. Hoy, sino itong lalaking mukhang ulo ng baboy? Kung maglakas loob kang kausapin ako ng ganito, maniwala ka man o hindi, papatayin kita on the spot. Medyo natigilan si Feng Mubay. Nakita ni Officer Feng na hindi tama ang sitwasyon, kaya agad siyang humakbang upang pukawin ang gulo. Sinampal ni Feng Mubay. Siya, ikaw na taksil anak, paano mo makakausap si President Jing? Pagkatapos ng sampal, sinabi niya kay Jingzi, ang taksil na anak ay hanggal, Presidente Jing, huwag kang maging katulad niya. Tila sinasampal niya si Feng Mubay, ngunit sa katunayan ito ay para protektahan siya. Pagkatapos ng lahat, ito ay isang mamamatay tao na hindi maaaring dayain sa kanyang hitsura. Talagang ginawa siyang balisan ni Feng Mubay, at hindi niya alam kung paano siya mamamatay. Humakbang din si Mrs. Feng at hinawakan si Feng Mubay sa likod ni Mr. Feng para pigilan itong mahulog sa kanyang ulo. Si Jingzi ay sadyang natigilan, ano? Ang ulo ng baboy na ito ay talagang Feng Mubay, Mr. Feng. Hindi kaya.
Naalala ko na kahit na si Mr. Feng ay hindi masyadong maganda, siya ay mukhang tao, ngunit ang ulo ng baboy na ito. May hindi ko alam si President Jing, mapaglaro lang ako. Nahulog ako sa labas kahapon at nataman ang mukha ko. Kaya ako nagkakaganito. Oh, ayan. Sabi ko ang pamilya Feng ay itinuturing na isang mayamang pamilya sa Jiangling. Bakit may ulo ng baboy? Sinadya ito ni Jingzi. Ibinuka niya ang kanyang bibig na parang ulo ng baboy at itinikom ang kanyang bibig na parang ulo ng baboy. Nakakairite talaga, pero hindi nang ahas magsalita si Mr. Feng maliban sa galit. Ngunit halatang hindi ito matatanggap ni Feng Mubay. Siya ay pinalo ng malakas ni Jingzi kagabi, at pagbalik niya kaninang umaga, siya ay pinagalitan at binugbog ng kanyang ama. Ngayon ay nasample na naman siya. Nang marinig muli ang pangungutya ni Jingzi, paano niya ito natitiis? Sa oras na ito, galit na galit si Feng Mubay na hindi man lang siya makapag-isip ng normal. Pinagalitan niya si Mr. Feng mula sa likuran. Jing, ano ang pagpapanggap mo rito? Paano naging ganito ang mukha ko? Hindi ka mas mahusay kaysa sa iba. Alam mo ba kung maglakas loob kang gawin pero hindi mo aminin, sa tingin mo lalaki ka? Bastos ka, tumahimik ka. Galit na galit si Mr. Feng, bakit ang tanga mo? Hindi madaling humanap ng dahilan, mabuting tao, at sinabi ito muli. Master Feng, huwag mo siyang pigilan, hayaan siyang magsalita. Sabihin mo lang, sa tingin mo hindi ako maglalakas loob. Humiwalay si Feng Mubay sa paghila ni Mrs. Feng at ni Nishan, kagabi sinamantala mo ang dilim para makipaglaban sa eskinita. Ganito ba ang ginagawa ng isang ginoo? Wala ka lang lakas ng loob na aminin, tapos ngayon nandito ka para magpanggap na wala kang alam. Sabi mo sinaktan kita. Nasaan ang ebidensya? Tanong. Haha, sobrang dilim kagabi, at sinadya mong pumili ng lugar na walang sasalakayin. Bukod sa alam mo, alam ko, alam ng Diyos, at alam ng lupa, paano malalaman ng sinuman? Ngunit dapat mong malaman ito ng husto. So, wala kang ebidensya. Ano? Galit na galit si Feng Mubay. Kung mayroon akong ebidensya, i-report ko ito ng direkta sa opisyal. Bakit naman ako magsasalita ng kalokohan dito? Nagpatuloy si Jingzi, kung wala kang ebidensya, huwag kang magsalita ng walang kaparirikan. Sa palagay ko ay wala kang anumang pagkakahawig kay Mr. Feng, ngunit malakas ang pagkakahawig mo kay Xu Wenchang. Kung gayon maaari ko bang sabihin na ikaw ay anak sa labas ni Xu Wenchang? Hindi pwede, kasi wala naman akong ebidensya, di ba? Natigilan ang lahat, lalo na si Mrs. Feng, na ang puso ay tumibok ng labis na hindi nila napansin na tinawag na ni Jingzi si Governor Xu. Nagbago. Ahem, President Jing, hindi magandang ideya na sabihin ito nang walang ingat. Malungkot ang mukha ni Mr. Feng at medyo hindi siya nasisiyahan. Tama, kaya kadalasan wala akong masyadong sinasabi sa labas. Ngayon mabilis na usapan, magbigay ka na lang ng halimbawa. Tingnan mo, halimbawa, hindi masaya si Feng Dayuanway. Naninirang puri pa ang anak mo. Can you be happy? Pagkaraang marinig ito, tumalikod na lamang si Officer Feng at tumitig kay Feng Mubay. Kung patuloy kang nagsasalita ng walang kaparirikan, naniniwala ka bang babasagin ko ang iyong bibig? Ngunit sa oras na ito, namumula na ang mga mata ni Feng Mubay sa mga sumpa, kaya wala siyang pakialam. Nakuha ang mga ito. Muli niya akong pinagalitan, Jing ang apelyido ko. How can you dare to respond to me directly other than to talk about him? Ikaw ang bumugbog sa akin kagabi. Kung may kakayahan ka, patunayan mong hindi ikaw iyon. Halos sabihin ni Jingzi na tawa siya ng galit, at kakausapin pa lang niya, bigla niyang binago ang kanyang mga salita. Logically speaking, kung sino man ang nag-aalinlangan ay kailangang patunayan ito, ngunit sa pagkakataong ito ay bibigyang kasiyahan kita. Pagkatapos ay sinabi niya kay Mr. Feng, magpadala ng isang tao sa Feng Family Restaurant para hanapin si Tindahan Lin. President Jing, bakit mo siya hinahanap? Bingi ka ba o may problema ka sa utak mo? Hahayaan kitang hanapin mo na lang bakit ang dami mong kalokohan. Si Jingzi ay napakagalang ngayon na akala niya ay madali siyang kausap. Ngayon ay bigla siyang naging masungit. Noon lang napagtanto ni Fang, ito ay isang malaking demonyo na pumapatay ng hindi natatakpan. Paano natin aasahan na magsasalita siya ng maayos? At wala na siyang lakas ng loob na magtanong pa ngayon, kaya mabilis niyang inutusan ang kanyang mga katulong na pumunta sa Feng's restaurant para tawagan si Lin. Maya-maya, dumating ang tindera na si Lin. Medyo natakot ang shopkeeper na si Lin nang bigla siyang tinawag dito at nakitang nandoon din si Jingzi at tense ang atmosphere sa front hall. Shopkeeper Lin, saan ako kumain kahapon? Sa Feng's restaurant. Kung gayon saan ako natulog? Sa Feng's restaurant. Very good, let me ask you again, kailan ako pumunta sa restaurant kahapon at kailan ako umalis? Lumabas ka ba sa daan? Tumingin ang tindero Lin kay Mrs. Feng at pagkatapos ay kay Mr. Feng, ngunit wala siyang masabi mula sa kanilang mga mata. Kaya ang masasabi ko lang batay sa aktwal na sitwasyon, si Pangulong Jing ay dumating dito bago kakahapon, at umalis kaninang umaga pasado hating gabi, at hindi siya umalis sa kalagitnaan. Kabanata 1159 na sampelan mo ako sa mukha. Pagkatapos magsalita ni Shopkeeper Lin, agad na tumahimik ang silid at may narinig kang tumutulo na karayom. Nagsisinungaling ka, nagsisinungaling ka.
Siguradong sinuhulan na siya ng lalaking nagngangalang Jing ng maaga, kaya pinatawag niya siya rito, at sinadya niyang magsinungaling. Ikaw na alipin ng asong manliligaw, sabihin mo ang totoo dali. Ang isa na. Hindi matanggap ang resulta na ito ang pinakaito ay si Feng Mubay, kaya pagkatapos marinig ang sinabi ng tindera Lin, halos magmukmak siya. Nakita ni Officer Feng na may mali, kaya mabilis niyang hiniling ang matandang kasambahay at ang kanyang mga katulong na lumapit at itulak si Feng Mubay pababa. Pagkatapos ay tinanong niya ang tindera na si Lin, totoo ba ang sinabi mo? Bumalik ka sa mga miyembro, totoo ang lahat. Pagkatapos mag-isip sandali, sinabi niya, nang dumating si President Jing sa restaurant kahapon ng hapon, nakita ito ng lahat ng waiter. At binigyan niya ako ng maghain si President Jing ng pagkain at alak, nakita ito ng lahat. Sa huli, umakyat si President Jing para personal siyang dalhin doon. Kung hindi ka naniniwala sa papuri ko, maaari kang pumunta sa restaurant at magtanong sa isang tao. Sumulyap si Mr. Feng kay Mrs. Feng at nakitang tumango si Mrs. Feng sa kanya. Pagkatapos ng lahat, ang shopkeeper Lin ay ang natal family ni Mrs. Feng at na-promote niya, kaya siya ay mapagkakatiwalaan. Kaya kinaweyan niya ang kanyang kamay at pinona ang tindera Lin. Kung aalis ka, magiging public ang family scandal ng probinsya. Dahil tumanggi si Jing Zi na aminin ito at nakahanap ng mga saksi, lahat ng sagot ay tumuturo sa isang resulta, nagsisinungaling si Feng Mubay. Sa oras na ito, galit na galit si Officer Feng. Itong traidor, saan napunta ang utak niya? Sino si Jing Zi? Sapat na ang paratang sa kanya nang hindi makatarungan sa bahay, ngunit ngayong nasa harap mo na si Jing Zi, hindi mo pa rin makatarungang inaakusahan siya. Ayaw mamatay. Bago pa siya magalit, tumayo na si Jing Zi. Maliwanag na ba ngayon? May narinig akong chismis sa kalye kaninang umaga na nahulog si Mr. Feng mula sa isang gusali ng mag-romantic affair siya sa gabi. Sabi mo ay inamin mo ito ng lantaran, ngunit may ginawa ka rin tungkol sa pananakit ko sa iyo. Hindi talaga maganda. Tama yan. Utot ka. Malinaw na alam ni Feng Mubay kung ang pinsala sa kanyang mukha ay sanhi ng pagkahulog o palo, kaya habang naririnig niya itong sinabi ni Jing Zi, lalo siyang nagagalit. Okay, napakatigas mong magsalita. Nang makitang lumalala ang mukha ni Jing Zi, naging balisa si Officer Feng sa gilid, at pinagalitan muna si Feng Mubay, bastos ka. Ngayong malinaw na ang katotohanan, naglakas loob ka pa ring akusahan si Pangulong Jing. Gayunpaman, bakit hindi ka agad humingi ng tawad kay Pangulong Jing? Pagkatapos sabihin iyon, ilang beses niyang pinandilatan si Mrs. Feng at hiniling na kumbansihin din siya. Pagkatapos ay tumalikod siya at humingi ng paumanhin kay Jing Zi, ang aso ay bata at ignorante. Si Pangulong Jing ay hindi dapat kumilos na parang bata. Anak. Matapos marinig ang paliwanag na ito, diretsyong tumawa si Jing Zi, isang buhay na tao isang batang nabuhay ng higit sa 20 taon. Ayon kay Mr. Feng, bata pa ako sa ilalim ng 20 taong gulang. Bakit niya ako dapat akusahan ng mali? Kung ang kanyang mga magulang ay nagsabi ng ilang salita at siya ay maayos, kung gayon dapat ba siyang payagang umalis? Kausapin din ang aking mga magulang. Sa sandaling lumabas ang mga salitang ito, namamanhid ang anit ni Mr. Feng. Sino ang hindi nakakaalam na wala na ang mga magulang ni Jing Zi? Hindi ba ibig sabihin ng paghiling kay Feng Mubay na puntahan sila at kausapin ay hayaan siyang mamatay? Mukhang mamamatay tao talaga si Jing Zi. Habang iniisip ito ni Mr. Feng, lalo siyang natakot. Kinagat niya ang kanyang mga ngipin at nagpasya na siya lamang ang makakatalo kay Feng Mubay para pakalmayan ang galit ni Jing Zi. Taksil ka anak. Nagkasala ka daw kay President Jing at hindi ka pa rin nagsisi. Hindi kita papatulan hanggang mamatay. Sandali. Nang si Mr. Feng ay naglululandes na ng manggas at naghahanda para sa isang laban, pinigilan siya ni Jing Zi gamit ang isang boses. Master Feng, ito ay isang bagay sa ating dalawa. Hindi mo kailangang makialam, at hindi ka maaaring makialam, dahil ako mismo ang makakalutas nito. Umatras si Officer Feng, hindi nakakalimutang titigan si Feng Mubay. Mabilis siyang sumuko sa kanyang mga mata, ngunit sa parehong oras na isip niya sa kanyang sarili, hindi dapat patayin ni Jing Zi si Feng Mubay dito, tama ba? Ngunit ang mukha ni Feng Mo ay masakit pa rin, at ang kanyang pagkamuhi kay Jing Zi ay hindi mawawala, kaya ipinagpatuloy niya itong hindi pinansin. Okay, halika. Gusto kong makita kung paano mo ito lulutasin. Sa sandaling ito, si Feng Mubay ay hindi mukhang ang pinakatalentadong tao sa Jiangling. Sa halip, mukha siyang ruffian. Ipinalakpak ni Jing Zi ang kanyang mga kamay, mayroong dalawang paraan, pampubliko o pribado. Ang publiko ay hindi patas sa iyo, dahil ang aking opisyal na posisyon ay nasa ikalawang baitang, kaya tayo ay pribado. Private, halika na. Si Feng Mubay ay patuloy na umuungal ng walang kakayahan. Nag-aalala si Mr. Feng sa labas. Sa kanyang opinyon, mas mabuting panatilihin itong pampubliko kaysa panatilihin itong pribado. Kung tutusin, hindi siya nang ahas na maging bayulente. Hindi kita sinaktan, pero sinabi mo lang na sinaktan kita, kaya naagrabyado ako. Para hindi na ako maagrabyado, ang tanging solusyon lang ay bugbugin kita talaga, para masabi mo lang na sinaktan kita, at hindi kita masisisi, tutal away naman talaga.
Pagkatapos magsalita, tinanong niya si Officer Feng, sa tingin ba ni Mr. Feng ay makatwiran ang panukalang ito? Ito ay makatwiran. Nag-aalalang sabi ni Officer Feng. Nakarating na si Jingzi sa harap ni Feng Mubay. Gusto mo pa akong bugbugin? Halika, kung kaya mo, bugbugin mo ako hanggang mamatay ngayon, at tingnan ng lahat kung ikaw ang bumugbog sa akin kagabi. Habang patuloy na umuungal si Feng Mubay, tumigil si Jingzi sa paggalaw. Nang makita ito, lalong nagalit si Feng Mubay. Nagsimula siyang sumigaw, ano ang mali? Natatakot ka ba? Nasaan ang iyong lakas ngayon? Hindi mo pa ba ako tinamaan? Natatakot ka bang malantad ngayon? Halika at hampasin mo ako sa mukha, hampasin mo ako. Nadama ni Feng Mubay na si Jingzi ay hindi maglalakas loob na patunayan ang kanyang kawalang kasalanan upang patunayan ang kanyang kawalang kasalanan. Kung gagawin mo talaga, matatakot lang siya, kaya nang hindi gumalaw si Jingzi, lalo siyang napasigaw. Bang! Pagkatapos, lumipad palabas si Feng Mubay. Hindi man lang niya narinig ang sagot ni Jingzi. Nakatanggap siya ng matigas na sipa sa mukha mula kay Jingzi, na nawala ng malay at lumipad palayo, tulad ng balak kagabi. Bukod dito, maingat ding ginamit ni Jingzi ang kanyang kanang paa, dahil ginamit niya ito para mawalan ng malay si Feng Mubay kagabi. Parehong natigilan sina Mr. Feng at Mrs. Feng. Unang nag-react si Mrs. Feng, sumigaw, at hiniling sa mga katulong na buhatin si Feng Mubay pababa. Sa hitsura nito, malamang naaabutin ito ng wala pang 10 at kalahating buwan. Natatakot siya mahirap bumangon sa kama. Napaatras si Jingzi at nakaramdam ng kaunting awa, Master Feng, naririnig mo ito, hiniling niya sa akin na suntukin siya. Wala akong ibang magagandang katangian, tumutugon lang ako sa mga kahilingan. Ang tanging pinagsisisihan ay nahimite si Mr. Feng, kung hindi, siguradong nandoon pa rin ako maaari mo siyang saktan ng ilang beses upang masiyahan siya. Nako, okay lang. Kung sa tingin mo ay hindi ka pa nakontento pagkagising ni Mr. Feng, pwede kang bumalik sa akin at siguradong mabubusog ko si Mr. Feng sa lahat ng aspeto. Kahit anong hiling. Ito ay tila isang biro, ngunit ito ay talagang isang babala, na nagpapahiwatig na ang sipa ni Jingzi ngayon ay maawin, kung hindi ay hindi kailanman himatayan si Feng Mubay sa isang sipa lamang. Kagabi, nakahanap si Officer Feng ng ilang impormasyon tungkol kay Jingzi. Habang tinitingnan niya ang kanyang mga makasaysayang gawa, lalo siyang natakot. May demonyong nakatago sa ilalim nitong gwapo at eleganteng balat. Kung ganap na malulutas ng sipa na ito ang sama ng loob sa pagitan niya at ni Feng Mubay, naramdaman ni Feng Dayuanway na maaaring hindi ito isang masamang bagay. Kabanata 1160 oras na. Si Feng Mubay ay sinipa ng walang malay, at ang silid ay biglang tumahimik. Inutusan ni Mrs. Feng ang mga katulong na buhatin si Feng Mubay palabas. Kinasusuklaman niya si Jingzi ngayon. Alam din niya na ang Feng Family Restaurant ay naibenta at ang pananatili ni Jingzi dito ay walang kinalaman sa kanya, kaya handa siyang bumaba kasama ang mga katulong. Ingatan mo si Feng Mubay. Kakalakad pa lang niya papunta sa pinto nang marinig niyang nagsalita si Jingzi. Narinig mo ba, Mr. Feng, na inaresto si Chief Shu Wenchang? Shu. Naaresto si Prefect Shu. Natigilan si Mr. Feng. Naglakad si Mrs. Feng sa pintuan. Huminto ulit siya at tumalikod. Totoo ba o mali ang sinabi mo? Kakakilala lang namin ni Governor Shu sa umaga, paano siya maaaresto? Pagkatapos magtanong ni Mrs. Feng, tumanggaw rin si Officer Feng ng nakakaloko. Kahit na hindi niya masyadong gusto si Governor Shu, kailangan pa rin siya sa Jiangling, kaya natural na ayaw niyang may mangyari sa kanya. Siyempre totoo. Bago ako pumunta sa bahay ni Feng, hiniling sa akin ni Shu Wenchang na magpadala ng isang tao para arestuhin siya. Siyempre, hindi ko pa inilalabas ang balita, at si Shu Wenchang ay naaresto na, kaya natural na walang makakapagpaalam sa iyo. Nagkatinginan sina Mr. Feng at Mrs. Feng, puno ng gulat at pagkalito. Nagtanong muli si Mr. Feng, maaari ko bang tanungin si Pangulong Jing? Bakit inaresto si Gobernador Shu? Well, sumulyap si Jingzi kay Mrs. Feng, at ang tinging ito ay agad na tumibok ng puso ni Mrs. Feng, dahil masama ang pakiramdam niya na nahuli si Prefect Shu dahil sa kanilang relasyon. Dahil bukod sa kadahilanang ito, hindi niya talaga maisip kung ano pa ang mahahanap ni Jingzi para arestuhin si Prefect Shu sa napakaikling panahon. Dahil ito sa pandaraya at katiwalian. Noong una ay gustong ibunyag ni Jingzi ang lahat tungkol sa masamang mag-asawang ito, ngunit naisip niya, hintayin muna natin na mailabas ang unang isyu ng pahayagan bago magbalita. Naniniwala ako na ang epekto ay magiging pasabog. Ngunit ngayon ay wala itong ganitong epekto. Pandaraya at katiwalian. Nakahinga ng maluwag si Mrs. Feng at agad na nagtanong, sino ang nanloko ni Prefect Shu? Ano ang kanyang kinulimbat? Ang mga tao na nanlinlang kay Jiangling ay ang mga tao ng Jiangling, at ang mga taong nangungurakot ay ang insenso na inaalok ng mga tao ng Jiangling sa orihinal na Peach Blossom Temple. Pera. Tumingin si Jingzi sa kanila at sinabi, kahapon sa Peach Blossom Mountain, inaresto ko ang matandang monghe na si Kung Jing at ang kanyang 2 disipulo na orihinal na taga Peach Blossom Temple. Duwag silang 3, kaya inutusan nila si Shu Wenchang na utusan sila. Inamin niya, lahat tungkol sa panloloko sa mga tao na magbayad para sa pera ng insenso.
Kaya nagpadala ako ng mga tao para arestuhin siya. Matapos marinig na inaresto si Prefect Shu dahil sa usapin ng pera ng insenso, nagkatinginan sina Mrs. Feng at Officer Feng. Sa isang sulyap, wala nang pagdududa, dahil alam na nila ito. Gayunpaman, medyo curious pa rin si Mrs. Feng. Kung umamin lamang si Master Kung Jing at ang iba pa ngunit tinanggihan ito ni Prefect Shu, ang pag-amin lamang na ito ay hindi sapat para arestuhin si Prefect Shu, kaya nagtanong siya, Prefect Shu. Nagtapat ba siya? Tumango si Jing Zi, syempre inamin niya ito, at nagsulat din siya ng isang pag-amin ng taos puso, kung hindi, paano ko siya maaaresto? Sa oras na ito, parehong si Mrs. Feng at Officer Feng ay bumantong hininga sa loob. Hindi ko alam kung anong mga pakulo ang ginamit ni Jing Zi sa kanya para masunurin si Prefect Shu ng isang pagtatapat. Pero ngayong may pagtatapat na siya, para siyang isda sa chopping board, handa ng katayin. Nang makitang tahimik silang dalawa, sinabi ni Jing Zi, ayaw mo bang tanungin siya kung gaano karaming pera ang kanyang nalustay? At niloko. Pagkaraang marinig ito, umiling si Mr. Feng at sinabing, hindi, dahil ang halaga ng pera na kanyang dinaya at kinulit ay kanya na. Ang bagay na ito ay walang kinalaman sa aming mga mamamayan na sumusunod sa batas, kaya ayaw naming malaman. Si Gobernador Shu ay nahatulan at nakulong. Siyempre, hindi siya maililigtas ni Feng Dayuan. Siyempre, hindi siya ililigtas kahit kaya niya, kaya natural kailangan niyang isantabi ang lahat. Relasyon. Ngumiti si Jing Zi at sinabing, ayos lang. Ayaw mong malaman pero baka gusto mong iwasan ang paghihinala. Naiintindihan ko. Sasabihin ko lang sa iyo ng maagap. Nang makitang nagpumilit si Jing Zi na sabihin sa kanila, parehong natahimik sina Mrs. Feng at Mr. Feng. Hindi na kailangan na tanungin mo kami. Kaya narinig kong sinabi ni Jing Zi, nagtapat si Shu Wenchang. Na siya ay nanloko at nalustay ang 20,000 tael ng pilak. Ilang taon na ba ang naging gaaman sa kabuuan, kaya nang marinig ko ang numerong ito, nabigla na lang ako. Ngunit iba si Mrs. Feng. Bilang asawa ni Prefect Shu, naisip niya na pinagkakatiwalaan siya ni Prefect Shu at tapat sa kanya, kaya hindi siya nagtago ng anuman sa kanya, ni hindi siya nang ahas na itago ito sa kanya. Ayon kay Prefect Shu, ang kabuuang halaga ng pilak na natanggap niya mula sa Tao Hua Temple sa mga nakaraang taon ay mas mababa sa 15,000 taels, mahigit 14,000 taels lamang. Paano na ngayon ay 20,000 taels? Sino ang nagsisinungaling? Sumulyap si Mrs. Feng kay Jing Zi at naramdaman niyang imposible at hindi na kailangan para sa kanya na magsinungaling sa kanila. Bukod dito, sinabi niya na si Shu Taisho ay nagsulat ng isang pag-amin at ang halaga ng 20,000 taels ay nakasulat din dito, kaya hindi ito dapat pekeng. Sa ganitong paraan, si Taisho Shu ang nanlinlang sa kanya at sadyang nagtago ng higit sa 5,000 tael, o higit pa. Sa pag-iisip nito, labis na galit ang naramdaman ni Mrs. Feng. Hinayaan kanyang maglaro ng libre sa napakaraming taon, at nanganak pa siya ng mga bata para sa iyo. At ganito ang pakikitungo mo sa akin. Oo, tama yan. Sa oras na ito, si Mrs. Feng ay hindi nakikiramay kay Gobernador Shu, naramdaman lamang niya na ito ay kabayaran. Itong si Mrs. Shu. Si Mrs. Shu Wenchang ay talagang sakam. Nang makita na ang pangkalahatang sitwasyon ay napagpasyahan na ngayon, at na si Taisho Shu ay hindi na muling makakabalik, nadama ni Officer Feng na dapat siyang magsabi ng ilang salita upang linisin ang relasyon sa kanya. Oo, maraming kasakiman. Malumanay na sumang-ayon si Jing Zi. Pagkatapos, bumagsak sa maikling katahimikan ng silid. Napahiya si Officer Feng. Pagkaraan ng ilang sandali, sinabi niya, pumunta si Pangulong Jing dito ngayon para lang ipaalam kay Mr. Shu Wen na siya ay nahuli sa katiwalian. Kitang-kita rin ang kanyang kahulugan. Kung pumunta si Jing Zi dito para lang pag-usapan ang bagay na ito, ngayong tapos na ang usapin, oras na para umalis siya. Muling umiling si Jing Zi, syempre hindi. Pagkatapos ay inabot niya ang kanyang mga braso at may kinuha habang sinasabi, bagaman ang gawa ng Feng Family Restaurant ay pag-aari ko ngayon, ang mga nakaraang transaksyon ay ginawa ni Shu Wenchang at Mr. Feng. Oo. Medyo nag-aalalang sinabi ni Ji. Feng, aba, ayaw sabihin ni President Jing dahil may kasalanan si Chief Shu, invalid ang deal sa pagitan niya at sa amin, di ba? Ginagamit ko ang pera ni Pangulong Jing para makipagkalakalan. Naunang tumango si Jing Zi, pagkatapos ay umiling at sinabing, tama ang sinabi ni Mr. Feng, pumunta nga pala si Mr. Shu Wenchang dito para kausapin si Mr. Feng sa ngalan ko. Ang transaksyon ay ginawa ni Yuan Wei, ako ang nagtakda ng presyo sa simula at gusto kong pumunta mag-isa, ngunit sinabi ni Shu Wenchang na kilala niya si Feng Da Yuan Wei at mas madaling ipagkatiwala sa kanya ang buong kapangyarihan. End of this chapter. For more updates, click on the notification bell.